Sup sa inyo mga katropa please, bali step by step, ituturo ko sa inyo kung paano magpa-transfer of ownership. So first step, sa inyo sa transfer of ownership, kompleto na ako ng papel. Kanina ita-transfer. Sa akin po, Motor yun? kompleto na po yung papel ko, pati sa HPG. Magpa-stencil po muna kayo sa labas. Ay, stencil pa ulit. Okay. Ay sir, kayo po nag-i-stencil? Dito po. Stencil po kaya? Dali mo rito. Yung sasakyan. Ay, motor. Motor. Dali mo rito. Okay. Anong need mo muna na papel? RCR lang? Ha? Transfer of ownership. Pag sinulat Or share kayo, ng Xerox muna. tuturan mo na. Hawakan mo muna yung original. Kailangan mo lang. Xerox na muna kasi Xerox. pipilapan mo lang. So, titignan ni Kuya yung papeles ko tapos pinapalag niya ako sa logbook nila for their records. Then, stencil na. Kuya. Wala na kang gagawin Kuya. Babalik ko na. So, natapos na ni Kuya yung stencil. Then, babalik ako dito para isubmit ang stencil. Tapos, pinapapasok ako ni ate para dun sa pag-check. Yung pito. Sir, Hey, sir. good morning po. Morning po. Anong concern natin? Transfer of ownership. Transfer. Kailangan niyo po ng sa HPG. Kailangan po original naman. Yes po. A few moments later. So, after na ma-check ng in-charge dito sa LTO Cainta, waiting na lang tayo. Then, ayun, tinawag na ako ni ate to clarify my name, address, and kung ano yung motor. Well, sa totoo lang guys, saglit lang itong ginawa talaga. Basta kumpleto yung papeles ninyo. And tandaan ninyo pag pumunta kayo dito, yung isasubmit ninyong papeles, lalo na sa notary, nagkakamali minsan kayo sa notary. Kadalasan yung pinanotary ninyo is yung pinaserox ninyo na deed of sale. Ang kukunin ng LTO po dyan ay yung original kasi babaguhin na nila yon. Kumbaga, babawiin nila yung lumang papel na original na galing sa dating may-ari. Tapos, yung ORCR, as in literal na mismong sa'yo na nakapangalan ang motor mismo. Tinapos ko na yung lahat-lahat para at least pagpasok ng 2025, walang masyadong hassle. Pati pala guys tandaan ninyo, kukuha kayo ng panibagong insurance. Kasi, di ba kapag brand new ang inyong motor, may 3 years siya na nakarehistro. Pagkatapos, yung insurance mo is good for 1 year only. Itong nakuha kong motor mga katropa fees ay 3 years nakaregister. So, yung insurance niya is expired na. So, may 2 years pa ako para iparegister tong motor. 2026 pa ang expired nito. And ang binayaran ko na lang sa cashier nung tinawag ako ay 60 pesos lang. Tapos wala na. Okay na, lahat na nakapangalan na sa'yo, pati yung motor, hindi ka na problema. Kumbaga, ang ganda ng pasok mo na ngayong magiging year 2025. Alam nyo, kung di lang pumutok yung mape-penalty si buyer at mape-penalty si seller ng 20,000 pesos, hindi magpapanik talaga yung mga tao Kasi ang daming tao talaga sa HPG. Pero dito sa LTO, konti na lang. As in literal na mabilis lang talaga yung pagproseso. Totally transferred na sa inyo. So this is the last part of my video ng pag-transfer of ownership. Nagsimula tayo dun sa panotary, pangalawa yung sa HPG, and pangatlo dito sa LTO. Kumpleto lahat ng papeles. Dapat original lahat ang isasubmit ninyo, wag yung Xerox. So dito ko natatapusin mga katropa fees yung video na to. So sana nakatulong to sa inyong video na to sa pag-transfer of ownership. Kung may tanong man kayo, pwede nyo po akong i-chat or mag-comment down below na lang po kayo. And subscribe and follow na rin po. Salamat sa inyo mga katropa fees. Ride safe and see you on my next vlog. Bye bye!